guys. So andito tayo ulit guys, so, sa harapan ng hospital. Tapos yun pa rin yung view natin. Pero nag-exercise tayo guys sa umaga kasi. Exercise muna tayo guys. While exercising our body guys. So magbi-video tayo guys. So another day, another video na naman po ng ating piling-piling vlogger dito sa Taiwan guys. So yun guys, no, ang topic natin ngayon ay mga Filipino citizen na nag-end up working abroad. So guys, bakit nga ba ang daming nagtatanong, no, or siguro sa isip ng ibang mga tao, ibang mga Pilipino, bakit nga ba nag-end up ang Pinoy na mag-abroad or magtatrabaho sa ibang bansa? For me kasi, there's a multiple reason why Filipino citizens rather work abroad instead of work on their own country. Unang rason dyan ay guys, sa Pilipinas kasi guys, napakataas ng qualification bago ka mapasok sa isang trabaho or isang profession na gusto mong pasukin, diba? Like, for example, call center agent. So call center agent, since nag-call center ako before ako mag-end up dito sa Taiwan, mag-work dito sa Taiwan. So I've been a call center for about 5 years bago mag-work dito sa Taiwan. So sa call center kasi guys, ang qualification nila, although may ilang mga kumpanya sa Pilipinas na tumatanggap ng high school graduate, but with dapat with experience at least 6 months. May mga ganun kasi meron din naman na hindi na tumitingin sa experience. Meron din naman mga ibang kumpanya hindi call center, like for example supermarket guys, SM supermarket, ganyan, o kaya mga supermarket, yung mga kahera doon. Pero mo guys, pag mag-a-apply tayo or yung iba nating mga kasamahang Pilipino sa Pilipinas na mag-a-apply sila sa mall as a cashier, kailangan ang qualification requirement ng nasabing store dapat college graduate, ganyan, or at least college degree or level, ganyan. Tapos with pleasing personality pa. So dito kasi sa Taiwan, hindi ganun kahigpit yung qualification nila dito, no? Sa Pilipinas kasi may age limit, kumbaga bawal na yung gantong edad. Tapos may discrimination pa regarding sa mga tattoo, yung lalo na yung mga kababayan natin na may mga tattoo, nahihirapan silang mag-apply sa Pilipinas or maghanap ng trabaho dahil sa mga tattoo nila. Although hindi naman nila ginusto yun, pero yun na nga, nahihirapan sila na maghanap ng trabaho dahil sa mga tattoo nila. Kaya ayun guys, so dito sa Taiwan, may tattoo ka man o wala, tanggap ka. Bungi ka man o buo man ang ngipin mo, tanggap ka. Bata ka o matanda, tanggap ka. As long as kaya mong magtrabaho guys, tatanggapin ka nila dito sa Taiwan. Yun yung kagandahan dito sa Taiwan guys. Tanggap ka nila, wala silang discrimination. Walang discrimination sa edad, sa capabilities mo. As long as kaya mo magtrabaho, tatanggapin ka nila. Doon nga sa pinapasokan ko ngayon, meron pang parang aning-aning na merong imaginary friend, kausap pang sarili, nakakapagtrabaho pa na maayos, so tanggap pa nila, di ba? Meron din parang dito, parang may Down syndrome, pero tanggap din nila. Ganun dito sa Taiwan guys, no? So hindi lang naman sila nagbe-base sa physical appearance ng isang tao na mag-a-apply sa nasabing kumpanya or sa kahit anong kumpanya dito sa Taiwan. Hindi sila nagbe-base sa physical appearance, no guys, no? Nagbe-base sila sa kung anong kaya mong gawin. Yun. Kahit matanda nga dito, tanggap nila. Mga babae na matanda, tanggap nila.
'Di ba? Ganun dito kay Taiwan, guys. Hindi ka nila wala kang makikitang discrimination dito, guys. Ever since na tumapak ako dito, wala akong nakitang discrimination, guys, na or wala akong naranasang discrimination. Ganun dito sa Taiwan, guys. Napakababait ng mga tao dito, napaka-accommodating nila, guys, napaka-friendly nila kahit hindi nila kami kalahi, guys. Hindi sila katulad ng sa ibang bansa ng bubugbog, ganyan, hindi ganun. Tapos, isa pang rason sa Pilipinas kung bakit umaalis ang mga Filipino workers ay sobrang baba ng sahod, guys. Alam naman natin yan. Sobrang baba ng sahod sa Pilipinas, no? Kumbaga kumbaga parang hindi sasapat yung isang buong araw mo nang yun lang ang trabaho mo. Hindi sapat, guys. Kailangan mong kumayod, ganyan, or maghanap pa ng ibang trabaho. Kaya yung iba ginagawa nila, meron silang side jobs like MC rider, mga ganyan, di ba? Kahit ako nung nasa Pilipinas ako, nagdo-double job talaga ako para lang may ipangdagdag kami pang gastos kasi hindi naman talaga sumasapat yung sahod na nahahawakan ko kapag tuwing sahuran eh. Ganun yun, guys, no? Napakababa ng sahod sa Pilipinas. Pero kung kaya mo naman kitain yung kikitain mo dito sa Pilipinas, yung kikitain mo dito, kaya mo naman kitain sa Pilipinas, kahit siguro wag ka na mag-abroad. Siguro ang purpose na lang kung mag-abroad ka is para makapag-travel, ganyan, or visiting lang, hindi para magtrabaho dito sa abroad. Hindi naman kasi namin kinoconsider yung sarili namin na alipin ng ibang lahi. Hindi ganun yung, guys. Actually, guys, para sa akin, ayoko naman pumunta rito eh. Yun. Totoo yun, guys. Ayoko namang pumunta rito. Sino ba namang gugustuhin na malayo ka sa pamilya mo? Diba? Napakahirap, guys. Alam nyo ba, guys, kung anong kapalit ang matinding kapalit ng malaking sahod namin dito sa Taiwan? Ang pinakamatinding kapalit nun ay yung torture sa pagkamis namin sa sarili naming pamilya sa Pilipinas, lalo na yung mga anak namin, ganyan. Yun yung torture, guys. Yun yung pinakamatinding, para sa akin yun yung pinakamatinding kapalit ng malaking sahod ko dito sa Taiwan. Yung torture na nararanasan ko na hindi ko sila kasama. Kasi ako, ang love language ko ay touch. Gusto ko lagi ko silang nahahawakan, gusto ko lagi ko silang nakikita, gusto ko lagi ko silang nakakausap in person, ganyan. Ganun ang love language ko, ganun ako. Kaya nung napunta ako dito, tinatanong ko sa sarili kong kakayanin ko ba, no? Well, pero sa support ng mga kapatch, kaibigan, yan, na nakakaya naman natin, guys, no? So everyday work lang, laban lang ba, kumbaga. Tapos nasa sayo na kung paano mo lilibangin ang sarili mo para hindi ka ma-homesick. Pero kahit naman libangin mo yung sarili mo, guys, ma-homesick pa rin. Makakaramdam ka pa rin ng homesickness. Yan, truth yan, guys. Tapos dito kasi, guys, sa Taiwan, ano pa ba? Sa Pilipinas kasi, guys, habang tumatagal, pamahal ng pamahal ang bilihin. So parang tumataas yung cost of living sa Pilipinas. Dito sa Taiwan, guys, napakababa ng cost of living dito, guys. Kaya yung mga ibang Filipino workers dito, mas pinipili nila, kung meron lang permanent residency dito sa Taiwan, magpa-permanent residency na sila dito. Dito na sila magkatrabaho, kumbaga parang habang buhay hanggat gusto nila, ganyan. Ang alam ko rin na nagpa-file ng petition for permanent residency ang government ng Taiwan para sa mga gustong manirahan dito, ganyan. Kasi napakababa talaga ng cost of living dito, guys. So, hindi naman sa sobra, pero mababa talaga, guys. Yung affordable talaga, guys, yung mga bilihin. Hindi ganun kamamahal. Unlike sa Pilipinas, kapag yung 1,000 mo, dati nakakapuno pa yan na halos ng isang cart, diba, sa mga grocery store.
Ngayon, yung 1,000 mo, kapag ka nabawasan yan or nabariyahan yan, hindi na aabot ng ilang araw yan, ubos na agad yan. Minsan nga, isang lakaran mo lang, 1,000 mo, wala na, lumipad na eh, di ba? Ganun sa Pilipinas, guys. Ganun kamahal mabuhay sa Pilipinas ngayon. That's today, no? Today's era. Or ngayon, habang tumatagal ang panahon, hindi natin alam kung paano susolusyonan ng government ng Pilipinas yan. Kung paano nila mapapababa yung cost of living ng Pilipinas. Kasi parang daig ba nila ang abroad eh. Mahal ang mamahal buhay sa Pilipinas. Tapos guys, dito kasi ang kagandahan dito guys sa Taiwan. Sa Pilipinas kasi guys, kapag kami sakit tayo, so check out doon tayo sa mga public tayo, di ba? Doon tayo nagpapa-check up para nga naman walang bayaran, di ba? Lalo kung wala kang health insurance. No? Kung wala kang ganun. Dito sa Taiwan guys, meron kaming health insurance na ginagamit. Yun yung pinakita ko sa inyo dati guys. Teka, pakita ko sa inyo. Ito yung ano naman yan. Ayan. Ayan yung aming health insurance guys. Napakaganda niyan guys. Sakop niyan lahat. Kapag ka magpapa-check up ka guys, 150 lang guys ang babayaran mo. May kasama ng gamot dyan guys ha. Libre rin na gamot dyan guys. Ganun kaganda rito sa Taiwan. Pero ako kasi siguro ito na lang yung way ko para hindi ako ma-homesick or hindi ako ma-bored sa buhay ko dito sa Taiwan, yung pagbi-video or pagbi-vlog. Ito na lang yung libangan ko ba? Ganyan, libangan. Bukod sa panonood ng Netflix, ayan. Ito na rin yung isa sa mga libangan ko. Kasi guys mahirap ang malayo sa Pilipinas. Pag nag-apply ka ng abroad guys, dapat desidido ka. Dapat dedicated ka or dapat buo ang loob mo guys, kasi hindi ito yung parang pag ayaw mo na uuwi ka na ganun, hindi ito ganun guys, no? Hindi ganun dito guys, kaya mahirap din dito sa Taiwan guys, or mahirap mag-abroad actually. Napakahirap mag-abroad, no? Kasi mahirap malayo sa Pilipinas, no? Kaya once na nakasakay ka na ng airplane, nakapag-boarding ka na guys, no, yun yung time na hindi ka na pa pwedeng umatras. Yun yung time na sasabihin mo sa sarili mo, eto na to, kumbaga, this is it pansit, ganun, yun na, hindi ka na pa pwedeng bumaba. Ganun kahirap guys, di ba? Hindi natin alam kung kung tama ba yung desisyon natin, ganyan. Mahirap talaga guys, mahirap magdesisyon sa buhay. At saka hindi habang buhay nasa baba lang tayo guys, no? Kaya sikapin natin na magsumika para maitaas pa yung buhay natin at buhay ng pamilya natin. Kasi mahirap kung haapak-apakan lang tayo ng ibang tao, ganyan. Napakahirap ng ganong klaseng buhay guys. So kaya kung ako sa'yo ngayon, habang bata ka pa, pagpursigihan mo, magsumikap ka, ganyan, sipagan mo, hindi para sa'yo, para sa pamilya mo. Lalo na kung may mga asawa at anak ka na guys, ang kaayusan ng isang pamilya ay nag-uumpisa sa lalaki, sa ama ng tahanan. Yan, dyan nag-uumpisa guys, no? Yung kagandahan ng isang pamilya. Napakaswerte mo kung meron kang asawa na o partner na kayo lang ang bisyo, di ba? Napakaswerte mo pagka ganun. Napakaswerte mo kung meron kang asawa o partner na ang bahay, trabaho lang ang ginagawa, walang barkada, walang inom, ganyan, walang bisyo. Napakaswerte mo sa part na yun. Tsaka dito kasi sa Taiwan guys, ang kagandahan din kasi dito sa Taiwan guys, hindi mo na kailangang mag-aral ng language nila para makapagtrabaho dito, makapunta rito guys. Makakapagtrabaho ka dito kahit hindi ka marunong Mandarin guys. Hindi required ang language dito sa Taiwan. Yun nga lang, pagpunta mo rito
unang salta mo rito guys, mangangapa ka kasi hindi mo alam yung sinasabi ng mga kausap mo, lalo na pag nasa trabaho ka, nasa loob ka ng kumpanya, hindi mo alam kung ano ba yung sinasabi niya. Ako nga, kahit 6 months na ako dito, hindi ko pa rin sila naiintindihan eh. Iniintindi ko na lang sa mga hand gesture nila, ganun lang ginagawa ko, no? Magkapakisamahan lang, magiging maganda ang pakikisama nila sa'yo kung maganda rin ang pakikisama mo sa kanila. Ganun yun guys, sipagan mo lang lagi. Ganun ang mga Chinese kasi dito sa Taiwan, first impressions last. Kung nakita ka nila ng tatamad-tamad sa una, hanggang katapusan na ng kontrata mo yun, tatamad-tamad ka sa paningin nila. Ganun yun, kaya pilitin mong maging masipag sa unang buwan mo rito sa Taiwan, or first trimester mo dito sa Taiwan. Kumbaga 3 months kasi 3 months na tawag dito observation. Yan. 3 months observation. Dapat din 3 months mapabilib mo sila para magtuloy-tuloy yung kontrata mo, no? Sa dito naman kasi guys, ang mahirap din kasi dito guys, no? Yun nga, kagaya na sinabi ko ay na malayo ka sa pamilya. Actually sa Pilipinas mas panalo pa nga yung mga janitor sa Pilipinas, nagtatrabaho sa Pilipinas. Bakit? Kasi kasama nila pamilya nila, nauwi nila pamilya nila sa araw-araw. Kami mga OFWs. Actually, ito lang sinabi ko sa inyo kayo, hindi naman namin gusto magpunta rito eh. Ginagawa namin to hindi para sa sarili namin, hindi para maiangat namin ang sarili namin. Ginagawa namin ito guys para sa pamilya namin, sa future ng pamilya namin, future ng anak namin. Para sa kanila lahat ng ginagawa namin. Kaya yun, napakalaking tulong sa amin na hindi namin sila kasama sa araw-araw. Kasi masarap sa pakiramdam yung pagod ka sa buong maghapon, tapos pag uwi mo sa bahay, sasalubungin ka ng asawa mo. Nakakawala ng pagod sa totoo lang guys. Kaya dito sa Taiwan, hindi ang LDR ay hindi pangmatagalan yan guys. Lagi yung tatandaan. Hindi pang matagal ng LDR. Ito ay pang malakasan guys. Pang malakasan. Yun guys, no. Yun lang muna masasabi ko sa ngayon guys. Kaya sa mga kapwa ko OFW dyan guys, laban lang guys. Laban. Maybe this time. Laban lang. Ayan. Darating ang araw guys. Aangat din tayo. Makakauwi tayo sa pamilya natin at hindi na tayo aalis pa muli sa mga tabi nila. So, laban lang. Mga kapwa ko OFW guys, laban lang tayo, laban lang sa buhay. Kakayanin natin to guys hanggang sa maabot natin ang rurok ng tagumpay. Yan, para sa tagumpay guys. Sabi nga nila, para saan tayo pumabangon? Siyempre, para sa tagumpay at para sa pamilya. So, yun lang muna guys ang video natin for today's yun lang muna guys, no. Maraming salamat nga pala dun sa mga nanood ng last video ko na reaction video. Ulit nagpapasalamat talaga ako sa inyo guys. Kahapon lang 3.3 views na, no. Tapos nung pagtingin ko kanina umaga, nasa 3.6 views na siya. 3.6 thousand views na yung video ko na yan, no guys. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin guys. Yun lang muna guys sa araw na ito guys. Maraming salamat guys, no, sa panonood at pagsuporta sa piling-piling vlogger dito sa Taiwan guys. So paki-share na rin ng ating content or vlog para mas marami pa tayong ma-enlightened or ma-inspired ng mga Pilipino na gusto mag-abroad guys. So yun lang muna guys. Salamat. Peace out.